O Diyos, salamat po sa iyong biyaya na kami po ay bigyan mo pa ng isang araw na makasama ang mga kapatid namin sa gawain ito. Paigtingin mo ang aming pagmamahal sa iyo at ang aming pagmamahal para sa isa't isa. Pag-apawin mo ito, Panginoon Diyos, upang magkaroon din kami ng pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng iyong kaligtasan. Salamat po sa pagdadako mo sa amin sa bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagpapatawad mo ng aming maraming kasalanan at sa patuloy mong paghihikayat sa amin na sumunod sa iyo. Tulungan mo po kami na sa pag-aaral namin ng iyong salita, sa pakikinig namin ng iyong salita, ay matutunan naming magkaroon ng pagpapahalaga sa Panginoong Hesukristo. Maging matibay kami sa lahat ng pagsubok. At ang aming buhay ay maging buhay na patotoo para sa mga taong gustong makalapit at makakilala sa iyo. Pahintulutan mo kami sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang pangangaral natin ngayong umaga ay yung overview sa sulat para sa mga Hebreo. Kasama ito doon sa pangangaral noong nakaraang linggo, umaga at saka hapon. Pero ang bibigyan natin ngayon, bago tayo magpatuloy doon sa mga kabanata at sa mga bersikulo ng Hebreo, ay titignan natin yung overview para makita natin yung kabuuan. Ito ay paghikayat sa matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga pag-uusig at kahirapan. Yan ang mensahe ng Hebreo, ng sulat para sa mga Hebreo. Paghikayat sa matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga pag-uusig at kahirapan. Nung June 13, ngayong taon lang, 2025, mahigit na 200 Kristiyano ang namasakер ng mga Muslim sa Nigeria. Hindi natin narinig, hindi nag-ingay ang media. Pero this June 13, 2025, more than 200 na Kristiyano ang minasaker sa Nigeria. Sa kaparehas na buwan, halos 30 na katao ang namatay habang nagsisimba dahil sa pambobomba ng mga Muslim sa simbahan sa Damascus, Syria. February 2025 ngayong taon lang, 17 na Kristiyano ang dinukot at pinatay sa loob ng isang protestanteng simbahan sa Congo. Ayon sa ibang mga sources, pinugutan ng kanilang ulo. This year, ayon sa Open Doors World Watch List, mahigit na 380 na milyong Kristiyano sa buong mundo ang nakakaranas ng matinding pag-uusig at diskriminasyon. Pag-uusig ang pinag-uusapan natin at diskriminasyon at hindi ito mga petty na problema. Worldwide, 300 million na Christian. Noong 2024, may naitala na 4,476 na Kristiyano ang pinatay dahil sa pananampalataya sa Afrika lamang. 4,744 na Kristiyano ang ikinulong ng walang paglilitis sa India at sa Middle East. May naitalang 28,368 na pag-atake sa mga bahay ng mga Kristiyano, pagsira at pagpapasara ng mga bahay-sambahan na kaugnay sa pananampalataya. 54,700 ang naiulat na nakaranas ng pambubugbog dahil sa pananampalataya. Kasama ang mga misyonero na pupunta sa mga
sa mga lugar na hindi pa naabot na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And it is still counting. Ito ay datos na available sa Google at ito ay reliable na source. At dito rin kumukuha ang maraming mga ng data, ang maraming mga news organization worldwide. Milyong-milyong Kristiyano ang nagtitiis ng kahirapan at nawawalan ng trabaho at oportunidad dahil sa pananampalataya. Hindi natin pinag-uusapan yung mga Kristiyanong tamad at duwag at masuwayin sa Diyos. Ang pinag-uusapan natin, nawala ng trabaho at oportunidad dahil sa pananampalataya at sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pedro, na kayo'y maging mapagpigil at maging mahinahon, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo ay parang leong umaatungal na naghahanap ng masisila, na inyong labanang matibay, gayong nalalaman ninyo na ang ganong ding paraan, ganong ding pakikipaglaban, ang ganong ding pagsubok, ang pinagdaraanan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Bahagi na ito ng Kristyanismo. Bahagi na ito ng ating kasaysayan. Sa Europe, noong 12th century hanggang 17th century, libo-libong Waldensian ang pinatay, pinahirapan at ginahasa dahil sa kanilang paninindigan sa banal na kasulatan at sa sinaunang pananampalataya. Noong unang panahon, ipinagbawal ng mga Romano Katoliko ang pagbabasa ng Biblia. Si William Tyndale, ang unang nag-translate ng Biblia sa English mula sa Hebreo at Griego. Hindi nila pinapayagan pagka hindi Latin. Dahil diyan, siya ay sinunog noong October 6, 1536. Bago siya namatay, sumigaw siya, Panginoon, buksan mo ang mata ng hari ng England. Ang kanyang translation, ang William Tyndale translation, ay naging batayan ng ginagamit natin ngayong King James Version, na hari mismo ng England ang nag-utos na i-translate. Noong 16th century, libo-libong mga Anabaptist ang sinunog ng mga Katoliko at mga Protestante. Pinugutan ng ulo at nilunod at marami pang ibang pagpapahirap at pagpatay. Dahil sa paniniwalang ang bautismo ay para lamang sa mga nakakaintindi at nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pinatay sila dahil tinanggihan nila na ang bata ay binabautismohan, sapagkat walang binautismohan na bata sa banal na kasulatan. Tanging sila na sumampalataya kay Kristo ang karapat-dapat sa ordinansa ng bautismo. Maraming mangangaral na Puritan ang nabilanggo dahil sa pangangaral na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At isa dyan yung alam natin, kilala natin, si John Bunyan na sumulat ng Pilgrim's Progress na binabasa ng mga nag-aaral ng English literature. Yung sinapit ng mga apostoles ay malagim na kamatayan dahil din sa pananampalataya. Ang kanilang dugo ang nagpatunay ng kanilang mensahe na hindi nila pwedeng talikuran yung kanilang nakita at yung kanilang narinig. Si Santiago ay pinugutan ng ulo, si Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik doon sa Roma. Si Andres, si Felipe at si Simon na makabayan ay ipinako sa krus sa Asia. Si Bartolome ay binalatan ng buhay sa Armenia. Si Mateo ay sinaksak ng espada sa Ethiopia at si Tomas ay sinibat sa India. Si Tadeo ay pinatay sa palo. Samantalang si Juan na sumulat ng Apokalipsis, bagamat namatay sa isang normal na kamatayan, tumanda siya, ay ipinatapon siya sa isla ng Patmos. Ayon din sa kasaysayan, dumanas siya ng pag-uusig at kahirapan, kabilang na ang paglulubog sa kanya sa kumukulong mantika. Ang ating Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus.
At sinasabi ng banal na kasulatan, na walang aliping higit sa Panginoong Jesucristo. Ang binanggit natin ay patotoo ng pagtatagumpay sa biyaya ng Diyos upang makarating ang ebanghelyo sa susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Hindi iyon kwento ng pagkatalo. Sinasabi sa pahayag na sila ay nanaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kung iisipin natin, mga kapatid, malaya tayo sa panahong ito. At marami tayong paghihirap, pagtitiis, at pagtsatsaga sa paglilingkod sa Diyos na hindi man lang nakaabot sa paghihirap ng mga kapatid natin na nauna sa atin. At kung naiisip pa natin, mas madali pa tayong tumalikod sa panahong ito. Mas madali nating suwayin si Kristo. Sa mumunting stress, hindi natin mapagtiwalaan ng Diyos. Napakadali natin sumuko sa ministeryo dahil sa mga taong ayaw makinig sa atin. At hindi na tayo maglilingkod sa Diyos kasi walang naniniwala sa atin. Ang mensahe ngayong umaga ay patungkol sa hikayatin tayo na maglingkod sa Panginoon. Merong isang aklat, at yan ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, na ganun ang kanyang perspektibo. Yun ang kanyang layunin. Ang sulat sa mga Hebreo ay naglalayong humikayat sa mga Kristiyano na maging matapat sa Panginoong Hesukristo sa kabila ng pag-uusig at mga kahirapan. Sa pangangaral natin ngayong umaga, titignan natin ang kalagayan ng mga original na tumanggap ng sulat na to at kung paano sila hinikayat na magpakatibay sa pananalig sa Panginoon. Sa chapter 1, verse 1, nabasa natin na ang Diyos noong unang panahon ay nangusap sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Maunawaan natin na yung mga sinulatan ay mga Hudyo. Mga Hudyong Kristiyano sa isang specific na lugar na hindi binanggit, pero sila ay personal na kilalahan ng sumulat. Kilala nila si Timoteo at binati sila ng mga Kristiyano nasa Italy. Mababasa natin yan sa chapter 13 at pag dumating tayo sa puntong yon, ay babalikan natin itong mga bagay na ito. Hindi pinangalanan kung sino ang sumulat ng Hebreo. May nagsasabing si Pablo ang sumulat ng Hebreo. Subalit, tatlong dahilan kung bakit kumbinsido ako na hindi si Apostol Pablo ang sumulat ng Hebreo. Una, hindi pinangalanan ni Pablo ang kanyang sarili na kanyang ginagawa sa lahat ng kanyang mga sulat. Pangalawa, si Apostol Pablo sa kanyang pagsasalita sa mga taga-Galasya, sinabi niya na ang ebanghelyo na kanyang dala ay hindi ipinasa sa kanya, kung hindi ibinigay mismo sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Ang sumulat ng Hebreo ay ikalawang henerasyon ng mga Kristiyano. Siya ay nakarinig mula sa mga unang nakarinig sa ating Panginoong Hesukristo. At makikita niya sa chapter 2, verse 3. Para sa inyong reference. Pangatlo, maraming topic sa Hebrews na hindi naging focus ng mga sulat ni Apostle Paul. At yan ay isang dahilan pa. Ang title na para sa mga Hebreo, ay traditional na nakakabit sa sulat na ito. Simula pa noong AD 155 hanggang 230 sa panahon pa ni Tertullian. Ito ay nakasulat sa Griego na nagpapahiwatig na mga Hudyong tumanggap nito ay nagsasalita ng Griego. Ngayon, anong kalagayan? Hindi naman siguro importante na malaman natin kung
ang kanilang pagkahudyo at kanilang pagkagriego, kailangan natin makita bakit sila sinulatan. Maraming Kristiyanong Ebreo ang nagsimula ng magpabaya sa kanilang pakikipagtipon sa iglesia. At marami na rin sa kanila, sinasadya na nilang suwayin ang Panginoon. Sinasadya na nilang tumalikod sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At marami pa ang nag-iisip na sumunod. Mababasa natin sa chapter 10, verse 25 to 27. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. Ang tinutukoy na pagkakasala dito ay yung pag-urong, yung pagtalikod, yung hindi pagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung paglakad sa landas na pabalik sa kapahamakan na kung saan tayo una iniligtas ng Panginoon. Makikita mo yan sa kasunod na mga talata. Sa chapter 10 tayo, verse 38 and verse 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ang tinutukoy dito na pagsadya sa pagkakasala ay yung isinasadya nating talikuran si Kristo. Sa kabila na alam natin na mga salita ni Kristo, yan ang buhay natin bilang Kristiyano. Ano ang mga dahilan kung bakit iniisip ng mga Kristiyanong Ebreo noong unang daang taon na tumalikod sa pananampalataya? Una, dahil sa mga dinaranas nilang pag-uusig. Sa kanilang panahon, 2 beses dumating ang pag-uusig. Una, nang pinalayas ni Claudius ang mga Hudyo sa Italy noong 49 AD. Pangalawa, yung pag-uusig ni Nero sa mga Kristiyano noong 62 AD. Binabanggit ko ang mga bagay nito para maunawaan natin na hindi tayo basta nag-aaral ng mga alamat sa simbahan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay historical na pananampalataya. May mga bagay na nakakaapekto sa sanlibutan sa ating paglilingkod kay Kristo, kagaya ng nakaapekto ito sa unang mga Kristiyano noong unang panahon. Sila ay mga dumaan sa pag-uusig. Sa chapter 10 verse 32 hanggang 35, mababasa natin na marami na sa kanila ang nakaranas ng pag-uusig. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw. Nasa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Isipin mo, nung oras na maintindihan nila ang ebanghelyo, sinubok na kagad sila. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. Habang naghihirap sila, tinatawanan pa sila ng mga tao. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Tinulungan nila yung mga inuusig. Nadadamay sila sa kanilang mga kapatid sapagkat tinutulungan nila ang kanilang mga kapatiran. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga may tanikala, mga nahuli, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hindi pa ikinalungkot ng mga Kristiyano na tinatanggalan sila ng mga ari-arian sa panahon ng pag-uusig. Sapagkat alam nila
na lahat ng nawawala sa kanila sa daigdig na to alang-alang kay Kristo ay papalitan ni Kristo ng mga tunay na kayamanan sa Diyos. Binigyan tayo kanina ng 2 petsa, pero habang isinusulat ang Hebreo, ang sulat sa kanila, marami pa ring nasa kulungan at hindi pa lumalaya. Chapter 13 verse 3. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagapos na kasama nila. Ang mga tinampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Maaring yung unang wave ng persecution ay lumipas na, pero may mga Kristiyano pa rin na hindi pa nakalaya, na sinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan, may mga kapatid pa kayo sa kulungan. Subalit, mukhang ang pag-uusig ay hindi mawawala. Kahit ang sumulat ng Hebreo ay nagsabi na mukhang titindi pa ang kanilang dinaranas na pag-uusig alang-alang kay Kristo. Sa chapter 12 verse 4, sinabi sa kanila, hindi pa kayo nakikipaglabang hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Maaring nung una tinanggalan kayo ng kayamanan. Maaring nung una kinulong kayo. Pinagtawanan kayo, kinutya kayo, hiniya kayo, pero buhay pa kayo. In the near future, maaaring ang pagsunod nyo kay Kristo, buhay nyo na ang kasunod. At alang-alang sa paggawa ng katwiran at pagsunod kay Kristo, mamamatay tayo para kay Kristo. At kanyang sinabi sa kanila, yung paikipaglaban natin, yung pagtitiis natin, hindi pa umaabot doon na mamamatay na tayo para kay Kristo. At dahil sa kahirapan, marami ng Kristiyano ang nag-iisip na tumalikod sa pananampalataya. Pangalawang dahilan, sapagkat marami sa kanila ang hindi lumago sa pananampalataya. Magtataka ka, ang dami nilang pag-uusig. Nakapagtiis na sila alang-alang kay Kristo. Pero marami sa kanila ang matagal ng mananampalataya, ngunit hindi talaga nagkakaroon ng karanasan sa mga salita ng Diyos. Sa chapter 5, verse 12 hanggang 13, mababasa natin, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan o sa katagalan, ay muli kayong kinakailangang turuan ni numan na mga unang simulain ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Pag dumating ang kagipitan, pag bumagsak ang ekonomiya, lahat nadadamay. Pero hindi ibig sabihin na dumaan ang Kristiyano sa kahirapan, nagkaroon siya ng karanasan sa salita ng Diyos. Ipinakita sa atin ng talata na itong mga Kristiyanong ito ay maraming paghihirap. Pero may problema sila sa kanilang pagtanggap at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Kung papansinin natin na itong sulat na ito ay masyadong komplikado, mahirap itong ituro sa seminary at mahirap itong ipangaral dahil complex. Masyadong komplikado ang pagpapaliwanag ng doktrinang ito sa sulat. At hindi ito basta mauunawaan ng Kristiyano kung wala siyang background sa pag-aaral ng lumang tipan. Pero titignan mo yung mga sinulatan. Sinasabihan sila ng walang karanasan. Samantalang ang daming quotation sa lumang tipan na i-suppose nang sumusulat ang author nito, alam niya na alam yun ng mga sinusulatan niya. Pero sinasabihan sila na wala silang karanasan sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa hindi sila tinuturuan,
marunong sila. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos ay hindi parehas sa pagkakaroon ng karanasan sa salita ng Diyos. Makikita mo sa talatang 11, sa verse 11, na ang ibig sabihin kung bakit wala silang karanasan sa salita ng Diyos dahil mabagal sila sa pakikinig. May nagtuturo sa kanila, pero makupad sila sa pakikinig. O anong ibig sabihin na makupad sa pakikinig? Mabagal sila sa pagsasagawa ng kanilang napakinggan. Dumarating ang mga kahirapan, dumarating ang ginhawa at pagsubok, ang bagyo at lahat ng dilubyo. At dumadaan naman talaga yan kagaya ng bagyo. 2 linggo halos tuloy-tuloy umuulan. Pero ilang Kristiyano ang talagang sumunod sa salita ng Diyos. Yun ang ibig niyong sabihin. Ikumpara natin doon sa sinabi sa Santiago, sa James chapter 1, verse 19. Anong ibig sabihin ng pakikinig na sinasabi? Nalalaman ninyo ito mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Ikumpara natin yan doon sa verse 11 sa Hebrews chapter 5 verse 11. Sabi di Santiago dito, magmaliksi sa pakikinig. Doon sa Hebrews 5:11 sila ay makupad sa pakikinig. At anong sinasabi tungkol sa pakikinig? Sa James 1 verse 22, patungkol sa pakikinig itong sinasabi, maging tagatupad kayo ng salita. So ibig sabihin, ng mabilis na pakikinig, hindi slow, hindi fast learner. Mabilis na pagsunod sa salita ng Diyos. Maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Yan ang mitya kung bakit napakahina nila sa kanilang persecution at lagi silang nagdadalawang isip sapagkat tinuturuan sila ng salita ng Diyos. Subalit, mabagal silang sumunod sa salita ng Panginoon at hindi sila nagkakaroon ng gulang sa pananampalataya sa kabila ng andami nilang karanasan. Maiuugnay natin na hindi nila tinutupad ang mga salitang iniaaral sa kanila dahil sa hindi nila pagpapasakop sa mga pinuno at mga tagapagturo ng iglesia. 2 beses binanggit sa Hebreo. Punta tayo sa Hebrews chapter 13 verse 17. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Nakikita mo na nagbibigay sila ng kalumbayan sa kanilang mga tagapagturo, sa kanilang mga pinuno sa iglesia. At hindi sila nakikinabang sa pagtuturong ginagawa sa kanila, sapagkat wala silang pagpapasakop sa salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang hindi nila pakikinig sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay nagbunga ng kanilang hindi lubos na pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. At kapag hindi kilala ng tao ng lubos si Hesukristo, lahat ng maririnig niyang aral, paniniwalaan niya, nauuwi pa yon sa posibilidad ng pagkadaya sa mga sari-saring aral. Umatras tayo ng konti. Chapter 13, verse 7 to 9. At ito yung pangalawang beses. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Hesukristo ay siya ring kahapon, ngayon at oo magpakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala.
sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na hindi pinakikinabangan ng mga nag-aabala sa kanila. Itong mga Kristiyanong ito, dahil sa palagay nila marami na silang karanasan, hindi na sila nagpapasakop sa turo ng salita ng Diyos. Sila na ang nagpapasya sa kung ano ang kanilang paniniwalaan sa kanilang sarili. Nandoon sila na bumabalik sila sa mga legalismo tungkol sa mga bawal na pagkain at pwedeng pagkain, na hindi tumibay ang kanilang puso sa biyaya ng Diyos. Nakita nyo ba mga kapatid, yung daloy ng Hebrews 13:7 hanggang 9? Ikumpara natin yon sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 14. At mauunawaan ninyo yung koneksyon ng kawalan ng respeto sa kaayusan ng iglesia, sa order na inilagay ng Panginoon sa church. Yung mga Kristiyanong ayaw magpaturo, palibhasa marami na silang sinasabi nilang karanasan. Basahin natin sa Efeso 4:11 hanggang 14. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Hindi ba't kaparehas ng line of thought? So hindi isa sa dahilan kung bakit sila nag-iisip na tumalikod sa pananampalataya at nanghihina ang kanilang resolve na magpatuloy kay Kristo dahil sa kanilang hindi lumalagong Christian living. May problema sila sa submission. May problema sila sa obedience. Kaya nga sa chapter 6 ng Hebrews, sinabihan sila ng Panginoon na magpatuloy sa kasakdalan. At muli silang binabalaan na huwag silang tatalikod sa pananampalataya. Anong klaseng sulat itong Hebreo? Kung titignan natin, kung babasahin natin na isang diretso yan mula chapter 1 hanggang chapter 13, ang sulat sa mga Hebreo ay isang buong pangangaral. Sa chapter 13 verse 22 mababasa natin, 13 verse 22, datapwat ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na inyong pagtiisan ang salitang iniaral, sapagkat kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Isipin mo, sa kanilang panahon, simple lang pala yung ganitong klaseng pagtuturo. Yung salitang iniaral, o sa King James Version, word of exhortation, ay literal na nangangahulugan exhortation. Salita ng panghihikayat. So ang buong aklat ng Hebreo ay sulat para hikayatin ang mga Kristiyano na nasa bingit ng pagtalikod sa pananampalataya dahil sa mga pag-uusig at sa kanilang internal na problema sa hindi nila paglago. Hinihikayat ang mga Kristiyano na huwag iwanan ang kanilang pananalig at magtiis sa paggawa ng kalooban ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Chapter 10 verse 35 hanggang 37. Chapter 10 verse 35 hanggang 37. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako.
sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magtatagal. Ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang pinaka-argumento ng paghihikayat sa mga Kristiyano na huwag silang tatalikod sa pananampalataya. Hindi sila pinangakuan ng sumulat ng kung anumang pangako dito sa lupa para huwag silang tumalikod. Sa buong sulat na ito, isa lang ang dahilan kung bakit hindi sila tatalikod. Higit ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng bagay. Sa kapanahunan natin ngayon, maraming dahilan bakit ang tao pupunta sa simbahan. Bakit ang tao mananatili sa simbahan? Mahina ang pundasyon kung hindi si Hesukristo ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. At kung bakit tayo pumupunta at nananatili sa paglilingkod sa Diyos. Kung nandito lang tayo para maghanap ng mabuting buhay, hindi mo kailangan si Hesukristo. Konting sipag lang, konting tiyaga lang. Pero kung ang buhay na pinag-uusapan natin ay hindi buhay na para lang sa sanlibutang ito, kung hindi buhay na walang hanggan, si Hesukristo lang ang kasagutan niya. At wala nang iba. Kaya, basahin natin sa chapter 1, verse 1 to 3. Ito ang teksto ko nakaraang linggo. Basahin natin. At sa umpisang-umpisa pa lang ng libro, makikita mo na ang pinaka-importanting argumento. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan, palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Sa tatlong unang talatang ito, ipinakilala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo na una, ang Panginoong Hesukristo ay ang tagapagsalita ng Diyos sa huling araw. Pangalawa, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa kanyang kalikasan at sa kanyang kapangyarihan. Walang tao na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Walang tao na sa pamamagitan niya inaalalayan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ang Panginoong Hesukristo ay pinakilala rito na Diyos sa kanyang kalikasan at sa kanyang kapangyarihan. Pangatlo, ang Panginoong Hesukristo ang gumawa ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Ayan, napaka-importanting doktrina sa Biblia na hindi tao ang gumagawa ng paglilinis ng kanyang kasalanan. Si Hesukristo ang gumawa ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Pangapat, ang Panginoong Hesukristo ay umupo sa langit nang matapos niya ang paglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay nagtagumpay at tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo para sa atin. Ang sulat sa mga Hebreo ay naka-outline sa pagpapaliwanag ng mga katotohanan binanggit ko. At ang Hebreo ay may 5 bahagi. Una, dahil ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay, sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan, siya ang sinag ng kaluwalhatian, tunay na larawan ng pagkadiyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, siya ay higit sa anghel. Yan ang unang bahagi. Mula chapter 1, verse 4, hanggang chapter 2, verse 18. Yan ang pinapatungkulan niyan.
Mali ang mga katuruan na si Hesukristo ay anghel. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, basahin natin, chapter 1, verse 4 to 6, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong mawilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ang aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sinong anghel ang sinabihan niyan? At sinong anghel ang sinabihan at muli ako'y magiging kanyang ama? At siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinabi, sasambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay higit sa mga anghel. Hindi tagapagligtas ang anghel, sapagkat walang ibang tagapagligtas sa Hesukristo lamang. At si Hesukristo ay higit sa anghel. Yung pangalawang bahagi, sapagkat nabasa natin na sa huling araw na ito ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Hesukristo ay dakilang propeta sa kanyang pagdadala ng salita ng Diyos. Ang otoridad ng Panginoong Hesukristo ay higit sa otoridad ni Moises. At ang lahat ng mga kinikilalang propeta sa lumang tipan. Naalala ko na ang Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, ayaw maniwala sa kanya ng mga Pariseo at Eskriba at kanilang sinabi, hindi namin alam kung saan kagaling pero kami tagasunod kami ni Moises. Na hindi nila alam nung kausap nila higit kaysa kay Moses. Yan ang pangalawang bahagi, chapter 3, verse 1 hanggang chapter 4, verse 13. Ngayon, para makita natin, magbasa tayo sa chapter 3, verse 1 to 3. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya, sapagkat siya'y inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhasa'y may lalong karangalan kaysa sa bahay, yung nagtayo ng bahay. Kung si Moises ay lingkod ng Diyos, sa bahay ng Diyos, si Hesukristo, ayon sa talata, ang nagtayo ng bahay ng Diyos. Kaya kung may magsasabing, sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ay maliligtas siya, ay lalong higit, na mas maliligtas ang tao kung siya'y sasampalataya sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sapagkat ang batas ay dumating kay Moses, subalit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlong bahagi, dahil sa ang ating Panginoong Hesukristo ay naghandog sa ikalilinis ng ating mga kasalanan, siya ang tinutukoy sa lumang tipan na haring saserdote. Sa aklat ng mga awit, tinignan nila yon na may darating na hari at saserdote. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, higit siya sa lahat ng naging saserdote sa lupa. Higit siya sa lahat ng mga pari. Simula kay Aaron, chapter 4, verse 14, hanggang chapter 7, verse 28. Yan ang pangatlong bahagi. Ngayon, basahin natin sa chapter 5, verse 5 to 6. Chapter 5, verse 5 to 6, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ituloy natin sa chapter 7, verse 22 hanggang 26. Si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan
At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote. Maraming saserdote, simula ng unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon, marami nagpapari-parian. Sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila sa pagpapatuloy. Datapwat siya, si Kristo. Sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nakita mo ba yung sinasabi sa talata? Walang ibang pari na pwede kang lapitan. Yung mga pari sa lupa hindi makakapagpatuloy. Meron lang isang pari na hindi napapalitan. Si Jesucristo. Kaya kaya niyang iligtas ng lubos ang lahat na nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ni Kristo, wala nang iba. Si Kristo. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga kasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Yan lang ang klase ng pari na pwedeng mamagitan sa tao. Banal, walang sala, walang dungis, at nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay higit na saserdote. At yan ay ikatlong bahagi. Ngayon, sa ikaapat na bahagi, nabasa natin, hindi ba? Nang matapos niyang linisin ang ating mga kasalanan, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, sa kaitaasan. Ipinahihiwatig na tinapos na ng Panginoon ang problema ng kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At ipinahihiwatig na ng Diyos na may bagong kasunduan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na higit sa mga kasunduan sa lumang tipan. At yan ay ikaapat na bahagi, chapter 8 hanggang chapter 11. Nang namatay ang ating Panginoong Hesukristo at siya'y umakyat sa langit, ipinakita ng Diyos na meron ng bagong kasunduan kung paano ang tao lalapit sa Diyos. Basahin natin chapter 10, verse 15 hanggang 19. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na itong tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Bakit hindi naaalalahanin ng Diyos? Nalinis na ng Panginoong Jesucristo at umupo na siya sa kanan ng Diyos sa langit. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa mga kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Minsan magpakailanman. Kaya hindi natin pinapatay si Kristo linggo-linggo. Sapagkat pumasok na siya sa banal na dako. Hindi na kailangang isakripisyo si Kristo linggo-linggo. Sapagkat yung ginawa niya ay tapos na. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan ng kanyang nilinis ang ating mga kasalanan ay umupo siya sa kanan ng kaluwalhatian ng karangalan sa kalangitan. At si Kristo ay naghahari na ngayon sa buong sanlibutan at lalong higit sa mga puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. At ang huling bahagi, dahil sa ang sulat na ito, ay may layuning hikayatin ang mga Kristiyano na maging tapat sa Panginoong Jesucristo. Ang huling bahagi
kagaya ng lahat ng mga sulat sa Bagong Tipan, ito ay tungkol sa praktikal na aplikasyon. Praktikal na pagpapatuloy. Chapter 12 verse 1 hanggang chapter 13 verse 25. Ngayon, tignan natin. Sa chapter 12 verse 1 to 4. Yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At mga pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na nanlulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. At yan ay isang delikadong bagay sa Kristiyano, mga kapatid, na ang ating panglulupaypay at ang ating panghihina ay dahil sa hindi natin pagtingin sa Panginoong Hesukristo. Sa hindi natin pag-appreciate ng kanyang paghihirap sa krus, tayo rin mismo kadalasan ang gumagawa ng ating mga discouragement, sapagkat pinagdududahan natin ang salita ng Diyos, na nakalimutan natin na bawat salita ng Diyos na kanyang sinasabi sa atin ay kanyang pinagtibay ng kanyang mismong sariling dugo. Na ang bagong tipan ay napagtibay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Na bawat salitang ipinaggagawa niya sa atin kahit gaano kahirap, ay pinaghirapan niya muna sa krus. Kung kaya't matibay, kung kaya't walang anumang bagay ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't pinagsabihan ng mga Kristiyano na huwag magpatumpik-tumpik na ang mga kasalanang nagpapahina sa atin, nagpapabagsak sa atin, iwaksi na yan. Bakit? Darating ang panahon, sana'y huwag pahintulutan ng Diyos sa ating panahon, na ang paglaban sa kasalanan ay ikamamatay na natin. Ngayon ay maraming pagkakataon na iwaksi ang mga kasalanang nagpapabagsak sa atin at tumingin tayo kay Kristo. Kaya darating ang panahon, Diyos, huwag mong pahintulutan sa amin, na para lang masunod si Kristo, magtutulo ka na ng dugo. Ngayon ay luha pa lang ang binubuhos na natin, napapagod na tayo. Pawis pa lang ang ipinupuhunan natin sa gawain ng Diyos. Mga katitisuran na nagpapahina sa atin, na hindi tayo marunong magpatawad, parang hindi tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Na hindi tayo marunong umintindi, na para namang nakaintindi tayo nang walang nagtiyaga sa atin. Yan ang huling bahagi ng Hebreo, praktikal na aplikasyon. Tatapusin ko na ang pangangaral sa puntong ito. Ang Panginoong Hesukristo, ang sentro ng pamumuhay bilang Kristiyano. Oo, may mga kahirapan. Oo, maraming pagtitiis. Pero wala yan sa pagtitiis at sa kahirapan kung hindi si Kristo ang sentro ng lahat ng yan. May isang sumulat na kahit ang impyerno magiging langit basta nandun si Kristo. At kahit ang langit ay mawawalang kabuluhan kung hindi naman si Kristo ang makikita ko dun. Oh, what a day that will be.
When my Jesus I shall see. Sa isang parable, inalintulad ng Panginoon ng kaharian ng langit sa isang yamang walang kasing halaga. Mababasa natin sa Matthew chapter 13, verse 44 to 46. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal at humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili niya yaon. Yan ang kaharian ng langit. Isang kayamanan na pag natagpuan mo, iwawalang bahala mo ang lahat. Sa Matthew chapter 19, may isang mayamang binata na lumapit sa Panginoon at nagtanong kung paano siya, anong gagawin niya para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Itong binatang mayamang ito, sa kabila ng kanyang pagiging masunurin sa kautusan, hindi mapanatag ang kanyang kalooban at nagtatanong siya kung anong kulang niya. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Ipagbili mo ang lahat ng tinatangkilik mo. Ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, umalis ang mayamang binata na malungkot. At sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, talatang 23, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Hindi dahil sa masama ang maging mayaman, kung hindi niya kayang sundan si Kristo kapalit ng mga bagay na kanyang mas mahal kaysa kay Kristo. Habang iniintindi natin ang mga talatang ito, ay naiisip ko na maraming nagpapakilalang Kristiyano na mas mahalaga sa kanilang material kaysa kay Kristo. At iniisip nila na papasok sila sa kaharian ng langit. Ipinakita ng Panginoon na ang nakatagpo ng kaharian ng Diyos ay nakatagpo sa Kanya na higit pa sa kanino man at sa anumang bagay. Ito ang kaligtasan na natatapo lamang dahil sa biyaya ng Diyos, na ang pusong mapag-imbot at sinungaling at sumasamba sa sarili ay papalitan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Upang kapag tumingin siya kay Kristo, wala nang ibang mahalaga, si Kristo na lang. Yan ang kaligtasan. At yan ang pananampalatayang nagpapatuloy hanggang wakas. Nagtanong ang mga alagad, sapagkat maaaring may magsabi, Pastor, kaligtasan ba pinag-uusapan dyan? Oo. Nagtanong ang mga alagad sa verse 25, sino kaya ang makaliligtas? Nang sinabi ng Panginoon, mahirap pumasok sa kaharian ng langit, nagtanong ang mga alagad, sino maliligtas? At sumagot ang Panginoon sa talatang 26, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari sapagkat ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Kaya ng Diyos baguhin ang puso ng taong makasalanan. Kaya ng Diyos ibaba ang taong mapagmataas. At hindi nagtatapos yun doon.
upang sa iyong pagluhod, makita mo si Jesucristo na nasa Kanya ang ating katubusan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito ang klase ng pananampalataya na sinasabi ni Kristo, ang pananampalatayang makapagliligtas, na nagre-resulta ng pagsunod kay Kristo bilang Panginoon. At ito ang pagsunod na hinihingi ng Panginoong Jesucristo dun sa mayamang binata, sa Kanyang mga alagad, at maging sa ating lahat, na sinabi niya sa Matthew chapter 16, verse 24 hanggang 26, na magkagayoy sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao iibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala naman siya ng kanyang buhay, o mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Ang umibig sa ama o sa ina na higit kaysa sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin. Narinig mo ba yan? Boses ni Kristo yan. Yan ang ebanghelyo ayon kay Kristo. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay nawawalan nito. At ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Kita mo yun? Kaya nga yung binasa natin kanina sa aking introduksyon ng mga kahirapan, yun yung mga Kristiyano na nagbuhat ng kanilang krus. Akala natin maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo mahihirapan. Mahihirapan tayo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo Kristiyano. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Siya ang tumubos sa atin. At hindi tayo higit sa Kanya. Higit siya sa atin at higit siya sa lahat ng bagay. Hindi pwede nating sabihin at saka na ako susunod sa Panginoon pagka madali na ang lahat. Ang hindi magbubuhat ng krus at susunod kay Kristo, hindi karapat-dapat kay Kristo. Anong sinasabi ng talata? Na hindi natin dapat gawing dahilan ang kahirapan at pag-uusig para makasunod. Yan pa nga ang kinakailangan para makasunod tayo kay Kristo. Sapagkat si Jesucristo ay hindi tagapagligtas ng mga malalakas. At hindi siya tagapagligtas ng mga taong matutuwid. Lahat ng kabigatan natin ay huwag nating gawing dahilan para hindi tayo maglingkod kay Kristo. Kung hindi lahat ng kabigatan na yan ay buhatin natin sa pagsunod natin sa Kanya. Iyan ang Kristyanismo. Hindi ito lugar ng mga taong pag nahihirapan nawawala sa gawain. Hindi Kristyanismo ang tawag dyan. Kung hindi, ang Kristyanismo, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay lugar ng mga tao na habang nahihirapan, lalong sumusunod kay Kristo at hindi nakikipagkompromiso. Diyan hinihikayat ang mga Kristiyano. Hindi tayo hinihikayat na basta magsimba lang, basta tuwing linggo. Hindi tayo basta hinihikayat na pag may gawain to sa iglesia, wag nating pabayaan. Hindi, mga kapatid. Ito ay panawagan na ang buong buhay natin, ilakad natin sa salita ng Diyos. At kung tayo nagkakasala, magsisi tayo.
at lumapit tayo at baguhin natin ang mga lakad natin. Iyan ang Kristyanismo. At yun ang sukatan ng tunay na pananampalataya. Unang Pedro 2:7 nakasulat, sa inyo na mga sumasampalataya, ang Panginoong Hesukristo ay mahalaga. Subalit sa mga hindi sumasampalataya, ito'y si Kristo nagmumukhang batong katitisuran. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo. Parang batong hindi ginagamit sa construction na sa gilid lang nakakatisod. Hindi na malaya ng mga tagapagtayo na yun pala ang pinakamahalagang bahagi ng gusali. Bakit makapagtitiis ang Kristiyano sa kabila ng kahirapan kung titingin siya kay Kristo? At kung mga hawak siya sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kahit ibigay mo ang buhay mo sa Kanya at mamatay ka sa pagsunod mo sa Kanya, tandaan mo, sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, umiiral ang lahat ng bagay. Iniingatan niya at inaalalayan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Yan ang tagapagligtas natin. Nawa, mga kapatid, ay naunawaan yung mensahe ngayong umaga. Wala mo pong ibang daan para maligtas ang tao maliban ang Panginoong Hesukristo lang. Walang relihiyon, walang tradisyon, walang gawa ng tao na pwedeng magligtas sa Kanya sapagkat ang pinag-uusapan dito, puso. Kung masakit ang ngipin mo, sa pamamagitan ba ng positive thinking, mawawala ang sakit ng ngipin mo? Kung nabalian ka, sa pamamagitan ba ng sarili mong pagpapasya, maghihilom ang buto mo na nabali? Hindi. Kaya hindi sa pagpapasya ng tao maaayos siya. Tanging sa Panginoong Hesukristo lang. Na siyang namatay at inilibing at muling nabuhay. Nang sino mang sasampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng kapatawaran. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo ay may kalakip na pagsisisi. Si Hesukristo ay Panginoon at wala nang iba. Iwaksin natin ang ating mga Diyos-Diyosan. Ang sarili nating pag-iisip, ang kataasan ng ating pag-iisip, at tumapit tayo sa Panginoon sapagkat siya ay magiging mahabagin sa atin. Yan ang panawagan kanina, sinabi ng propeta, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Lumapit kayo sa Kanya habang siya ay nandyan. Hayaan ng liko na baguhin niya ang kanyang pag-iisip, na magbago ang kanyang pag-iisip. At siya'y lumapit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mapagpapatawad. Sapagkat ang ating isip ay hindi kagaya ng isip ng Diyos. Ang ating daan ay hindi kagaya ng daan ng Diyos. Ang trabaho natin dito ay tagatanggap lang tayo ng biyaya ng Diyos. Ang ating papel dito ay manghawak lamang sa salita ng Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, salamat po. Gawin mo kaming matatag sa lahat ng aming pagsubok. Katatagan na hindi galing sa labas. Katatagan na hindi galing sa aming sariling determinasyon. Katatagan sa aming pagtitiwala sa iyo. Yun ang hinihingi namin. Salamat po sapagkat sa aklat na aming pinagbubulay-bulayan ngayong umaga o sa mga susunod na linggo,
Nakita namin ang kahigitan ni Kristo. O Diyos, sa gitna ng lahat ng pag-uusig, si Kristo ay higit sa lahat ng bagay. Kunin man sa amin ang lahat ng aming pagmamay-ari. Lahat ng meron kami mawala. Pero huwag mo kaming hayaang walang Kristo. Na si Jesu Kristo ang may-ari ng aming buhay. Let goods and kindreds go. This mortal life also. The body they may kill. God's truth abideth still. His kingdom is forever. Niluwalhati mo ang iyong pangalan at luwalhatiin mo ito sa aming buhay. Nag-convict ka ng aming mga puso at tumatawag ka ng tao sa kaligtasan. Ito po ang aming dalangin. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Linisin mo kami. Sa lahat ng aming pagdududa, lahat ng aming kawalan ng pagtitiwala sa iyo at aming takot, at ang aming pagsamba sa mga Diyos-Diyos, lagi ka namin pinangungunahan. Nahihirapan kami pero hindi palagi sa pagsunod namin sa iyo. O Diyos, itama mo kami at kaawaan mo kami. Biyayaan mo kami na itong mga krus na binubuhat namin araw-araw ang siyang magsilbing puwersa sa aming balikat para kami lumuhod sa iyo. At itong magaspang na kalsada na aming dinadaanan ay maging puwersa sa amin para huwag kaming manatiling nakalagpak kung hindi tumayo kami at magpatuloy sa pananampalataya. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat, Ama namin, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak. At salamat sa pangako ng banal na Espiritu hanggang sa matapos namin ang aming paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo din naman ang aming mga kapatid. Mga kapatid namin na hindi namin nakakasama. Ihipuin mo sila kagaya ng hinipo mo ang aming mga puso ngayong umaga. Bigyan mong bisa ang mensaheng ito sa lahat ng pagkakataon na maririnig ang mensaheng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aming samat dalangin. Amen.